Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Isang malaking sakripisyo ng mga Pilipino ang pagtatrabaho sa ibang bansa. Sila ay tinatawag nga na modern day heroes. Nagsasakripisyo nga ang mga Pinoy at Pinay na malayo sa kanilang pamilya para bigyan sila ng magandang buhay. Subalit hindi lahat ay sineswerte abroad. Sa kasamang palad may OFW na umuwi sa kanilang pamilya na wala ng buhay. Ang ating kwento nga ngayon ay tungkol sa nakakalungkot na sinapit ng dalawang Pinay domestic helpers sa Hong Kong at Dubai. Ang dalawang Pinay domestic helper ay hindi na nakauwi pa sa kanilang mga pamilya matapos nga ang ilang taong pagsasakripisyo sa ibang bansa. Ang unang OFW na domestic helper sa ating kwento ay kinilalang si Lorraine Asuncion, 28 years old. Sa Cagayan Valley ipinanganak at lumaki si Lorraine. Taong 2016 nang naging isang domestic helper si Lorraine sa Hong Kong. Ang amo ni Lorraine ay isang Chinese na mag-asawa. Isa sa mga trabaho ni Lorraine ay alagaan ang anak ng kanyang mga amo. Sa social media account ni Lorraine, madalas niyang i-post ang kanyang mga larawan na siya ay namamasyal tuwing kanyang day off. Meron din siyang larawan kasama ang kanyang mga kaibigan na kapwa niya din OFW. Makikita nga sa mga larawan ni Lorraine na masaya siya sa kanyang pananatili sa Hong Kong. Subalit ang mga ngiti na ito ay agad ding naglaho. July 24, 2017 nang natanggap ng kapatid ni Lorraine na si Genevieve ang masamang balita na ang kanyang kapatid na si Lorraine ay yumao na. Pero ang ipinagtataka nila bakit ang labi ni Lorraine ay nasa China imbis na nasa Hong Kong kung saan siya nagtatrabaho sa kanyang mga amo. Tanong nga ng lahat, bakit kaya nasa China si Lorraine at bakit siya nasawi? Mayroon bang dapat managot sa kanyang pagkamatay? Ayon sa mga lumabas na ulat, nahulog umano si Lorraine mula sa 7th floor ng isang multi-story residential building. Ayon kay Genevieve, ang tumawag sa kanya para sabihin ang masamang nangyari sa kanyang kapatid ay isang recruitment agency mula Hong Kong. Ayon sa agency, tinapos umano ni Lorraine ang kanyang sariling buhay. Pero hindi naman naniniwala si Genevieve sa sinabi ng ahensya tungkol sa kanyang kapatid. Sinabi nga din ni Genevieve na simula nang bumalik si Lorraine sa Hong Kong, mula na nagbakasyon ito sa Pilipinas, nag-iba na ang pag-uugali nito. Madalas daw noon tumawag si Lorraine at sinasabi niya na siya ay hindi na masaya sa kanyang trabaho. Nabanggit din ni Lorraine sa kanyang kapatid na siya ay nahuhomesick. Isiniwalat din ni Genevieve na ikinuwento sa kanya ni Lorraine na ilang beses siyang dinala ng kanyang employer si China para iligal na magtrabaho doon. Sa tuwing magbabakasyon ang mga employer ni Lorraine, dadalhin siya ng mga ito sa China para magsilbi sa ibang pamilya. Ayon naman sa ibang balita, sinasabi nga na ang tatay umano ng babaeng employer ni Lorraine ang pinagtatrabahuhan niya sa China. At nahulog nga umano si Lorraine mula sa 22 floor ng residential building ng tatay ng kanyang amo. Ayon naman sa ibang balita, 40 na beses dinala si Lorraine ng kanyang amo sa China. Sinabi din umano sa kanila ni Lorraine na sinasaktan umano siya ng kanyang mga employer. Labis daw natatakot si Lorraine sa tuwing dadalhin siya ng kanyang mga employer sa China. Lalo na sa China, iba ang lengguwahe at walang Facebook at iba pang mga social media. Kaya nga hindi daw nakakausap ni Lorraine ang kanyang pamilya at mga kaibigan kapag siya ay nasa China. Ayon din kay Genevieve, maaaring malungkot ang kanyang kapatid pero hindi nito kayang kunin ang sarili niyang buhay. Dito na nga napag-isip-isip ni Genevieve na kaduda-duda nga ang pagkasawi ng kanyang kapatid. Kaya naman humingi na ng tulong si Genevieve sa mga pulis at gobyerno ng Hong Kong para imbestigahan ang pagkasawi ni Lorraine. 3 beses isinailalim ang labi ni Lorraine sa autopsy sa China. Ayon sa lahat ng autopsy results, lumalabas na ang ikinamatay ni Lorraine ay ang pagkahulog niya sa isang building. Hindi naman masaya ang legal representative ng pamilya ni Lorraine na sa China ginawa ang autopsy. Kaya ang trinabaho na lamang ng legal representative ng pamilya ni Lorraine ay ang financial compensation na makukuha nila sa mga amo ni Lorraine. Ayon naman sa tiyahin ni Lorraine na si Susan, nang huli niyang nakausap ang kanyang pamangkin, takot na takot umano ito. Dadalhin na naman daw kasi siya sa isang lugar na wala siyang kakilala. Ayon pa kay Susan, July 22, 2017,
Dinala ang Pinay sa China at iniwan sa tatay ng isa sa mga employer ni Lorraine, habang ang kanyang mga amo ay nagbakasyon sa ibang bansa. At ng July 23, 2017, tumawag umano ang tatay ng employer ni Lorraine sa kanyang anak para sabihin na umalis si Lorraine. At ang mga gamit umano ng Pinay ay naiwan sa apartment. Pero makalipas lamang ang ilang oras, natagpuan si Lorraine sa hardi ng apartment na wala ng buhay. Sinabi din ni Susan na hindi magagawa ng kanyang pamangkin na tapusin ang buhay nito. Lalo na't masaya si Lorraine na kasama niya ang kanyang mga kaibigan at kamag-anak sa Hong Kong. Dagdag pa niya, ilang araw nga bago mamatay si Lorraine, nakaaway nito ang kanyang amo. Sa kadailanang hindi umano pinayagan si Lorraine ng kanyang amo na umuwi sa Pilipinas tuwing holiday. August 2017, sinabi ng spokesperson ng Hong Kong Immigration Department na ni-refer na nila sa mga pulis ang kaso ni Lorraine bilang suspected human trafficking. Nang taon nga na namatay si Lorraine, isang beses lamang nakausap ni Genevieve ang amo ni Lorraine. Sinabi umano ng amo ni Lorraine sa kanya na ang nangyari ay isang aksidente. Nakiusap naman si Genevieve sa amo ni Lorraine na sila ay magkita para makapag-usap na maayos. Subalit hindi pumayag ang amo ni Lorraine. August 2017 nang inaresto ang mag-asawang employer ni Lorraine sa Hong Kong para sa kasong suspicion of conspiracy to defraud. Inaresto ang mga amo ni Lorraine dahil nagbigay sila ng maling salaysay nang sabihin nilang sa Hong Kong lang nagtatrabaho si Lorraine. Subalit agad din nakalaya ang mag-asawa matapos nilang makapagpiyansa. Pero kahit na nakailaya, kailangan pa din magpunta ng mga amo ni Lorraine sa police station. Subalit napag-alaman na ang Hong Kong ay walang batas laban sa anti-human trafficking. Umabot ng mahigit 3 buwan bago na iuwi nga ang labi ni Lorraine sa Pilipinas. Pero bigo ang kanyang pamilya na malaman ang buong katotohanan tungkol sa kanyang pagkamatay. Maging ang resulta ng autopsy at kaukalang papeles tungkol sa kaso ni Lorraine ay hindi napasakamay sa kanyang pamilya. Tikom din ang bibig ng agency ni Lorraine tungkol sa nangyari sa kanya. At taong 2018, hindi nga natuloy ang kaso laban sa mga amo ni Lorraine at tuluyan na silang nakalaya. At taong 2019 nang tuluyan ngang nasara ang kaso ni Lorraine dahil walang ebidensyang nagtuturo laban sa kanyang mga amo at wala din kahit isang witness. Makalipas nga ang 4 na taon, maila pa din ang hustisya para kay Lorraine. Dahil ang kanyang mag-asawang amo ay hindi na mahagilap pa. Pinuntahan ng mga pulis ang mag-asawa sa address nila pero wala na ang mga ito doon. Kailangan kasi magpakita kahit isang beses ng mga amo ni Lorraine para gumulong ang kaso. At taong 2022, makalipas ang 5 taon, tsaka pa lamang gumulong ang kaso ng pamilya ni Lorraine laban sa kanyang employer para makakuha ng employees compensation. Tumistigo sa pamamagitan ng video link sina Genevieve, Susan at isa pang kamag-anak ni Lorraine para sabihin ang lahat ng karanasan nito sa kamay ng kanyang employer. Sa Hong Kong, hindi pinapahintulutan ng kanilang batas ang mga employer na pilitin ang kanilang mga kasambahay na magtrabaho sa ibang address na hindi nakalagay sa kanilang kontrata. Subalit ayon sa mga labor experts, dose-dosenang migrant workers ang pinipressure ng kanilang mga employer at agency na magtrabaho sa ibang lugar. Ayon sa co-founder ng isang NGO tungkol sa mga domestic helper na si David, hindi lang si Lorraine ang unang kaso ng domestic helper na puwersang dinala sa ibang bansa ng kanilang mga amo para magtrabaho. Sinabi din niya na pribado nilang nire-rescue ang mga domestic helper na dinadala sa ibang bansa. Pero ni isang beses ay wala pang napanagot na employer o agency na nagdala ng domestic helper mula sa Hong Kong papuntang China. Dagdag pa ni David, ang gobyerno ng Hong Kong, Pilipinas at China ay tila pikit mata umanong hindi pinapansin ang libu-libong migrant domestic helper mula sa Pilipinas na iligal na nagtatrabaho sa China. At hanggang ngayon, hindi pa din nasasagot ang lahat ng katanungan tungkol sa sinapit ng Pinay domestic helper na si Lorraine. Wala pa ding lumalabas na balita kung nakatanggap ba ang pamilya niya ng employees compensation. Ang pangalawang OFW domestic helper sa ating kwento ay kinalalang si Virgie Tamfungan, 39 years old. Siya ay nagmula sa South Cotabato sa Mindanao at ipinanganak ng August 1984. Bata pa lamang si Virgie nang huminto na siya sa pag-aaral para magtrabaho. Ang asawa niya ay kinilalang si Gerson at mayroon silang 4 na mga anak. Ang lahat ng anak ni Virgie ay nag-aaral.
At dahil sa hirap ng buhay, nagdesisyon si Virgie na maging isang OFW abroad. Sa isip niya, gusto niyang makapag-aral ang kanyang mga anak, bagay na hindi niya naranasan. Taong 2019 nang umalis si Virgie ng Pilipinas para magtrabaho sa Saudi Arabia bilang domestic helper. At ayon nga sa datos, ngayong taon, may halos 494,000 ang mga OFW na nagtatrabaho sa Saudi Arabia. Ang kinikita ni Virgie sa isang buwan ay humigit kumulang 23,000 pesos. Ayon sa kapatid ni Virgie na si Sasha, pangarap ng kanyang kapatid na makapagtapos ng pag-aaral ang lahat ng kanyang mga anak. Hanga nga umano si Sasha sa tapang ng kanyang kapatid na kinayang malayo sa kanyang pamilya para magtrabaho abroad. At inabot nga ng 4 na taon ang pagtatrabaho ni Virgie sa Saudi Arabia. Sa pagdaan nga ng mga araw, madalas kausap ni Virgie ang kanyang pamilya sa Pilipinas. Araw-araw din kausap ni Sasha ang kanyang kapatid. Sa tuwing mag-uusap ang dalawa, pinag-uusapan nila ang tungkol sa kanilang mga plano para sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Bukod doon, puro masasayang bagay din ang napagkukwentuhan ng dalawa. September 25, 2023, huling nakausap ni Sasha si Virgie. Subalit matapos ang araw na ito, hindi na muling nakausap ni Sasha o ninuman si Virgie. At September 26, 2023 ng umaga, nakatanggap ng tawag ang asawa ni Virgie na si Gerson ng isang video call mula sa isang unknown number. Ang babae ay tumawag mula sa Dubai na naghatid nga ng isang masamang balita kay Gerson. Sinabi ng babae kay Gerson na ang asawa niya na si Virgie ay patay na at ito ay nasa Dubai. Gulat na gulat naman si Gerson sa kanyang narinig kaya marami nga siyang tinanong sa babae. Pero ni isang tanong ay hindi naman sinagot ng babaeng tumawag. Sinabi lang ng babae kay Gerson na hintayin na lang niya ulit na may kumontak sa kanya tungkol sa pagkamatay ni Virgie. Hindi naman makapaniwala si Gerson at ang buong pamilya ni Virgie sa kanyang sinabi. Maging si Sasha ay hindi din makapaniwala dahil nakausap pa nga niya si Virgie bago ito nasawi. Agad namang humingi ng tulong sa iba't ibang ahensya ng gobyerno ang pamilya ni Virgie para malaman ang buong katotohanan. Napakasakit para sa pamilya ni Virgie ang nangyari dahil nakatakda na pala itong umuwi ng December 2023. Natapos na kasi ang kontrata ni Virgie sa Saudi Arabia. At lumipas nga ang ilang araw, wala pa ding nakuhang impormasyon ang pamilya ni Virgie mula sa gobyerno ng Pilipinas. Ayon kay Sasha, August 2023 nang nakatanggap si Virgie ng mga mensahe mula sa Messenger mula sa kakilala niyang Pinay na recruitment agent. Tawagin na lang natin ang recruitment agent na ito bilang Dolly. Inalok umano ni Dolly si Virgie na magtrabaho sa Dubai bilang isang domestic helper. Sinabi pa ni Dolly na mas malaki ang sasahuri ni Virgie sa Dubai kaysa sa sinasahod niya sa Saudi. Sinabi din umano ni Dolly kay Virgie na may malaking signing bonus kapag tinanggap ni Virgie ang nasabing trabaho. At dahil nga sa ganda ng offer, nahirapan si Virgie na tanggihan ito kaya naman tinanggap niya ang alok na trabaho ni Dolly. At mula nga Riyadh, lumipad pa Dubai si Virgie at ang kanyang flight ay binayaran umano ng kanyang recruiter. Hindi naman malinaw sa mga balita kung kailan nakarating si Virgie sa Dubai. Lumalabas din na ang tumawag nga kay Gerson at si Dolly ay iisa. At dahil nga sa nangyari, naisip ng pamilya ni Virgie na si Dolly ay isang illegal recruiter at wala siyang papeles para mag-recruit ng mga OFW. Naniniwala sina Sasha na inakit ni Dolly si Virgie na magpunta sa Dubai sa pamamagitan ng panlilinlang at maling mga pangako. Ayon sa mga balita, namatay umano si Virgie habang siya ay nasa agency pa at hindi pa siya nadadala sa bahay ng kanyang posibleng magiging amo. Hindi man lang umano alam ni Virgie ang pangalan ng recruitment agency na nagdala sa kanya sa Dubai. Hindi din alam ng biktima ang address na tinutuluyan ng agency. At walang tamang dokumento si Virgie dahil pumasok siya sa Dubai gamit ang tourist visa at wala siyang work permit. Ang mga Pilipinong nagnanais na magtrabaho sa ibang bansa ay dapat kumuha ng pahintulot mula sa kanilang pamahalaan para sila ay magkaroon ng Overseas Employment Certificate. Ito nga ay malaking tulong kapag may nangyaring insidente o naganap na trahedya sa isang OFW. At dahil si Virgie ay illegal na na-recruit, wala siyang employment certificate pagdating niya sa Dubai.
Nag-set up naman ang pamilya at mga kaibigan ni Virgie ng isang group chat para panatilihing updated ang isa't isa tungkol sa kaso ni Virgie. Sa group chat, sinasabi nila kung ano ang impormasyon na kanilang nakalap tungkol sa kaso nga ng Pinay. Sinabi naman ng isang kamag-anak ni Virgie sa group chat na ang migrant office sa Dubai ay nanghihingi ng pangalan at number ng recruitment agency. Pero alam naman natin na hindi iyon ibinigay ni Dolly. Mayroon din nagsabi sa group chat na kailangan umano magbayad ng pamilya ni Virgie ng 200,000 pesos para maiuwi ang labi nito. Lumabas din sa online ang isang larawan ni Virgie 2 araw bago siya mamatay sa hindi malamang dahilan. Sa larawan nga makikita siya na masaya at maayos naman ang kalagayan. Sa isang balita, sinasabi na si Virgie ay nag-cross country. Ito ay kapag umalis ang isang OFW sa kanyang employer sa isang bansa para magtrabaho sa ibang bansa na hindi inirehistro sa pamahalaan ng Pilipinas. Noon pa man nagbabala na ang tanggapan ng Department of Migrant Workers laban sa cross-country. Ito ay labag sa batas at katumbas ng human trafficking. Sinasabi din ng ahensya na ang OFW na gumagamit ng ganong uri ng serbisyo ay nahaharap sa mga sumusunod na panganib. Una, sobrang taas ng recruitment fees, unfair labor practices, at fraudulent employment opportunities. Ayon nga sa datos, humigit kumulang 10,000 migrant workers mula sa Asia ang namamatay taon-taon mula sa bansa ng Gulf Cooperation Council tulad ng Saudi, UAE, Bahrain, Qatar, Oman at Kuwait. Ang pagkamatay ng kalahati ng 10,000 na migrant workers ay hindi maipaliwanag ng maayos ang dahilan. Madalas lang nakalagay sa papeles ay natural cause o cardiac arrest. Sinabi din sa datos na maraming migrant workers ang hindi nabibigyan ng access sa tamang medical service. At kung mabigyan man sila, ay huli na ang lahat. Makalipas naman ang ilang araw, sinendahan ni Dolly ang pamilya ni Virgie ng screenshot ng death certificate ni Virgie. Ang cause of death o sanhinga ng pagkamatay ay unspecified. Ayon kay Dolly, namatay si Virgie dahil sa heart attack. Iginagulat naman ito ni Shasha at Gerson dahil bago umalis ng Pilipinas ang Pinay ay wala naman itong sakit. Sinabi din nila na wala namang history si Virgie ng sakit noon pa man. Nakumpirma nga ng pamilya ni Virgie na kailangan nila magbayad ng 200,000 pesos para maiuwi ang labi ng Pinay sa Pilipinas. Kaya nga simula noon, araw-araw na ang tinatawagan o chinachat ni Shasha at Gerson si Dolly para alamin ang totoong nangyari kay Virgie. Pero ang lagi lang daw tugon ni Dolly sa kanila ay mag-antay na lamang kayo bukas. Hindi din alam ng pamilya ni Virgie kung ano ang gagawin nila at kung sino ang kanilang kukontakin. At October 2022, 2023, may nagpost sa Facebook na ang labi nga ng Pinay na si Virgie ay nauwi na sa Pilipinas. Sinabi din na nagpost na isa din OFW na humihingi nga siya ng tulong sa isang abogado para i-report ang case complaint sa kaso ni Virgie. Sa ibang post naman, sinabi nga na ayon sa pamilya ng biktima, buwan ng September nagpunta si Virgie sa Dubai. At sinabi nga din sa post na hindi binigay ng Pinay recruiter sa pamilya ni Virgie ang pangalan, address at numero ng agency, kaya nahirapan ang pamilya ni Virgie na humingi ng tulong sa ating gobyerno. Wala namang lumabas na balita kung nadakip ba ang illegal recruiter ni Virgie o kung nakulong ba ito. Nakakalungkot nga ang nangyari kina Lorraine at Virgie. At kung kayo ang tatanungin, ano sa tingin nyo ang posibleng nangyari sa ating kababayan at nahantong sa kanilang pagkasawi ng pagtatrabaho nila sa ibang bansa? Para sa iyo, ano ang mga bansang safe pagtrabahuhan ng mga OFW at ang mga bansang dapat iwasan para pagtrabahuhan bilang overseas Filipino worker? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!